Who's excited to worship God and give their best for Jesus? Come on. Put your hands together. Here we go. There is a goodness flows. There is a fountain that drowns sorrows. There is an ocean deeper than fear. The tide is rising. There is a current stirring deep inside. It's overflowing from the heart of God, the fight of heaven, crashing over us. The tide is rising, rising. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. We come alive in the river. 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 Stirring deep inside, it's overflowing from the heart of God, the flood of heaven, crushing over us. The tide is rising, rising. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. We come alive in the river. 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 Hey! Oh, we're coming alive in you, Jesus. Hey, break open prison doors, set all the captives free. Spring up a well, spring up a well, spring up a well in me. Nothing can stop this joy. We're dancing in the street. Spring up a well, spring up a well, spring up a well in me. Hallelujah. We're coming alive in the process of Jesus. Woo. We come alive in the river. 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 Spring up a well. Spring up a well. Spring up a well. Spring up a well. Spring up a well in me. We come alive in the river. 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 Oh, 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 I have hope that is my anchor. The wind and waves may rage, but His word keeps on holding me. I have peace beyond all measure. I have found a joy that will never fade away. Come on, declare this, church. And I've got joy
I've got peace that won't let go. Like a river rising higher. I've got joy, I've got joy. Peace that won't let go, like a river rising higher. I've got joy, I've got joy. Come on, I don't know ano pong na-experience nyo within the week, but right now, the Lord wants you to receive His joy. Come on, sing it with faith. The river is rising, rising, rising. The river is rising, rising, rising. The river is rising, rising, rising. The river of joy, the river of joy. The river is rising, rising, rising. The river is rising, rising, rising. The river is rising, rising, rising. The river of joy, the river of joy. The river is rising, rising, rising. The river is rising, rising, rising. The river is rising, rising, rising. The river of joy, the river of joy. The river is rising, rising, rising. It's rising in His rising, rising, rising. The river is rising, rising, rising. The river of joy, the river of joy. It's over my head, 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 it's over my head. The river of joy, the river of joy. It's over my head, 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 it's over my head. The river of joy, the river of joy. And I've got joy down in my soul. I got peace that won't let go. Like a river rising higher. I've got joy, I've got joy, I've got joy down in my soul. I've got peace that won't let go. Like a river rising higher. I've got joy, I've got joy. Oh, thank you for the joy, Jesus. And we'll celebrate your goodness. The joy we have put in our hearts, Lord. Oh, 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 hallelujah! Come on, lift up a shout of praise. Lift up a shout of praise. Come on, you can do better than that. You can do better than that. Something happens when we shout. Something happens when we lift our voices. Jesus, Jesus, Jesus is in the room. Yeah! Yeah! Come on! Hindi ko na pinagdaan ito, but God wants you to break through! Alam niyo po, sabi sa kanta, the joy of the Lord, the joy of the Lord, it is rising
in this place. Alam niyo po kung bakit? Because the giver of joy is in this place. I don't know what you've been through all throughout the week. Pagod ka? You need healing? You need strength from the Lord? But come on! God is calling you to rise up! Hindi ka pwedeng magbukbok dyan! Hindi ka pwedeng manatiling talunan! This is our time! So rejoice! The river is rising, rising, rising. The river is rising, rising, rising. The river is rising, rising, rising. The river of joy, the river of joy. The river is rising, rising, rising. The river is rising, rising, rising. The river is rising, rising, rising. The river of joy, the river of joy. Naniniwala ba kayo that we are here to celebrate in this place? Hallelujah! Ako po naniniwala ako that the joy giver is in this place. Kung nakikita niyo po yung worship team, they're all jumping, they're all shouting. And you know what, church? Yung buong linggo mo man, puno ng problema, puno ng pagod, puno ng paghihirap, or even if you've had a problem sa pamilya mo, may nagkasakit sa pamilya mo, but you know what? Thank you, Lord! It's Sunday! Hindi mapapatumba ng kalaban ang anak ng Diyos! Grabe, grabe. Alam mo, I want to share a testimony. We came from Capas this morning. And you know what? Muntik na pong mabangga kami no, sa harap namin. No, bigla siyang nag-full stop. And it like, siguro inch na lang yun at nasa harapan na yung bangga na talaga kami. Okay? Nasa likod kami ng mga anak ko, mga volunteers from Capas. You know what? We felt that the enemy might try to stop you. Kasi syempre, if mapamangga kami, it will, baka si pastor hindi siya makarating agad dito. But you know what? The enemy may try all of everything, lahat ng kaya niyang gawin. Feeling mo mapapatumba ka dahil ang sama ng pakiramdam mo. Feeling mo mapapatumba ka dahil may mga marami kang kailangan bayaran. But you know what? Here in this place, the joy giver is in this place. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Lord, for your faithfulness. Come on, lift up a shout and thank the Lord. Oh, thank you, Jesus. Woo. Can we lift our hands to the Lord? Woo! We can feel a strong presence in the room, Lord. We can feel your manifest presence in the room. Continue to change the atmosphere. Continue to change our hearts. Lord, we ready our vessels to receive. Lord, we ready our vessels to receive from you, Lord. We ready our vessels to worship you in spirit and in truth. Woo! Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Something happens when all of God's children unite. And as we stand in prayer, meron po tayong mga brothers and sisters who needs prayer. Number one is healing, no, for fast recovery. Dahil bago lang po siyang naoperahan, no, we are praying for our sister, Lord, na bagong opera, Panginoon. I pray for your complete healing to flow over her body right now in the name of Jesus. And if anyone, Lord, sa aming mga kamag-anak, we specifically pray for them. And even, our Lord, yung mga pinag-pray namin, Panginoon, healing from all sickness. And specifically, Lord, meron po kami isang kapatid, Lord, na we're praying for your healing sa pneumonia.
God, I pray, Lord God, Lord, tanggalin mo ano pong infection sa kanyang dugo. In the name of Jesus, come on, the Rock Fam, we pray and plead for your healing, Lord. For your healing, Lord. Yes, 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 yes. If any one of you here needs emotional healing, right now I want you to raise your hands. God is in the room and He wants to heal you. He wants you to pour it out to Him. If you need emotional healing right now, may taong na nakasakit sa'yo, may taong nag-betray sa'yo, right now I want you to raise your hand. Sige po, ibaba po natin. I want to specifically pray for those who need emotional healing right now. God, I pray, Lord, sa bawat nakataas sa mga kamay na ito, Panginoon. Healing flows, Lord. Healing flows. Healing flows, Lord. Let every pain, Lord, be given to you, Lord. I pray, Lord, that they can release forgiveness, oh God. Sa mga taong nakasakit po sa kanila, in the name of Jesus. In the name of Jesus. God, thank you. Thank you that you are our healer. You're so faithful. We just give it all to you, Lord. All the glory is yours, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. There's just one chief and two men's purpose, and one main reason for existence. And no man's vain and high ambition will one day be for you alone
greatness soon will be uncovered, and all the earth will know. Yes, all the earth will know you alone, for you alone will be exalted in that day. The worthless gods will be exposed, the idols that we made. For you alone will be exalted in that day. You will see His rightful king, and so my heart will say, all is for your glory, all is for your glory, all is for your name, all is for your glory, that in all things you may have the first place, that in all things you may have preeminence, that in all things you may have the first place, that in all things you may have preeminence. So put me anywhere, just put your glory in me. I'll serve anywhere, just let me see your beauty. Put me anywhere, just put your glory in me. I'll serve anywhere, just let me see your beauty. Put me anywhere, just put your glory in me. I'll serve anywhere, just let me see your beauty. So put me anywhere, just put your glory in me, and I'll serve anywhere. Just let me see your beauty. Put me anywhere, just put your glory in me, and I'll serve anywhere. Just let me see your beauty. Put me anywhere, and I'll serve anywhere. Just let me see your beauty. Put me anywhere. Oh, put me anywhere. And I'll serve anywhere. Just let me see your beauty. So catch me up in your story all my life for your glory. Catch me up in your story all my life for your glory. Catch me
for His glory. Whatever you're going through, it's all for His glory. Thank you, Jesus. Come on, can we lift our hands to the Lord right now? The chief end of man is to glorify God. Church, this is our goal. To glorify the Lord. To glorify the Lord. Hindi lang po pag okay yung nangyayari sa atin, but even in the bad times, nasain mo to glorify the Lord. Hindi ko po alam ano yung pinagdadaanan mo right now. Umiiyak ka man, nasasaktan ka man, may mabigat ka man na dadala-dala right now. Again, our chief end, ang pinaka-goal natin is to glorify the Lord. So habang nakataas yung kamay mo right now, why don't you glorify the Lord and offer to Him lahat ng pain, i-offer mo sa Kanya lahat ng pinagdadaanan mo, lahat ng bigat, come on, i-offer mo yan sa Panginoon. Hallelujah. Come on, hallelujah. From the front to the back, come on, let's lift our hands, let's glorify His name, let's thank the Lord for what God is doing sa buhay natin. Come on, pasalamatan mo si Lord. Maganda man or hindi maganda yung nangyayari right now, He deserves all the glory. Masakit man, He deserves all the glory. Come on. Thank you, Jesus. This is our cry, Lord, that you will be lifted up, that you will be glorified in our lives, oh God. We glorify your name, Jesus. We lift you up. Be exalted, Lord, sa bawat buhay po namin. We put you first, Lord. We put you first sa aming pong buhay. Hindi po ito patungkol sa ating sariling kasiyahan lamang. This is not about me and you. It's all about His glory. So I want to give you kahit ilang pong segundo to pray a personal prayer na sabihin mo sa Panginoon, Lord, lahat ng patungkol sa akin, sa trabaho ko, sa buhay ko, sa pag-aaral ko, sa business ko, lahat ng aspeto, Panginoon, may it all be for your glory. Come on, sige po. As every eyes are closed right now, lahat po ng ulo na kayo ko, come on, I will give you a minute to utter a simple prayer. Lord, in my life, be glorified. Lord, I decrease and you increase. Na sa lahat ng pinagdadaanan ko, Panginoon,
lahat ay patungkol sa glory mo. All is for your glory. Ito po yung ibig sabihin ng kantang yon. All is for your glory. Let's worship Him. We are free to worship Him. Thank you, Jesus. Sing all of me. I'm alive to bring you glory. Come on, sing it. I'm alive to bring you all I am. Take all of me. Yes, God. Come on, sing it. I'm alive to bring you glory. Lift those hands, church. I'm alive to bring you All I am, take all of me. I'm alive to bring you glory. I'm alive to bring you all I am. Take all of me. I'm alive to bring you glory. I'm alive to bring you all I am. Take all of me. Thank you, Jesus. Lord, thank you for your presence. Lord, patuloy niyo pong ipaunawa sa amin that all is for your glory. Lahat po ng pinagdadaanan namin, lahat ng pain, lahat ng mga luha namin, everything, Lord, na nangyayari sa buhay namin, that is all for your glory. It's never about us, God. At ito po'y maging goal namin na sa buhay na ito, mag-glorify ka namin. Thank you, Jesus, for your presence. Let's continue to remain po sa atmosphere ng prayer as we go sa ating pong communion service this morning. A very promising morning to all of us. Alam ko po, God has something for us this morning. Amen. So let us now go to the next part of our celebration this morning, is the Holy Communion. Ito po. We partake or receive this celebration in remembrance of the body and blood of Jesus that was poured out and broken, poured out at the cross. And to remind you po, the elements that will be using, the bread, the juice, are at the right side of your respective seats. And to our online family, we may request you to prepare and get your elements po. Sabay-sabay po natin gagawin. Thank you, Jesus. Apostle Paul encouraged us in 1 Corinthians 11:28 to 29, saying, "A man should examine himself carefully,
before eating the bread and drinking from the cup. For if he eats the bread and drinks from the cup unworthily, hindi karapat-dapat, and not thinking about the body of Christ and what it means, he is eating and drinking God's judgment upon himself. He is giving less importance to the death of Christ. So, siyasatin po natin ang ating puso na kakain, iinom ng katawan at dugo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Can we get the bread? Sige po, taas po natin. The bread represents the body of Jesus Christ. Amen. 1 Corinthians 11:23-24 says, For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Amen po. Let us pray. Lord, we take this bread. We remember that you are the bread of life. At nagpapasalamat po kami buong puso. The great price, O God, that you paid when you were crucified on the cross for us. Again, Lord, you rose again in victory and triumph over death. That's why we thank you, Lord. We thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Sige po, let's eat the bread. Let's get the grape juice, everyone. Thank you, Jesus. The cup represents the blood of Jesus that set us free. There is no remission of sins. There is no forgiveness apart from the shedding of the blood of Jesus. Amen. Amen. Yes. Thank you, Lord. In 1 Corinthians 11:25-26, in the same way, after supper, he took the cup, saying, This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let's pray. Lord, as we drink this cup, we remember that you are the giver of life. We remember the blood that was shed on the cross. Through this, we were saved, and now there is forgiveness of our sins. Hallelujah. Thank you, Lord. Again, thank you, Lord. Sa ngalan mo, Jesus. Ang ngalan mo, Jesus. Let's drink this. Let's drink. Hawakan po muna natin ang mga cup, empty cups. No? Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa sakripisyo mo, O Diyos. Dahil sa sakripisyo mo yan, Lord, sa pagkatubos ng aming mga kasalanan, at nagkaroon po kami ng pagkakataon, Panginoon, na magkaroon kami ng relasyon sa iyo, O Diyos. Kaya, Lord, ang dalangin namin, Lord, as we go on to this daily lives, oh God, we will think every moment is a precious time for us to do your will sa aming pong mga buhay, oh Diyos. Kalugdan mo po yung bawat isa sa amin, Lord. As we continue to honor you, God, to give you all the praise and to give you all the glory in us, oh God. Sa iyo lamang dakilang Diyos. We cannot do this, Lord, without your grace. It's all by your grace alone, O God. Kaya po ang bawat isa sa amin this time, sabay-sabay po namin sinasabi, maraming salamat, dakilang Diyos, dakilang Panginoong Jesucristo, sa buhay po namin. Oh God, be all the glory and honor and praises due to your name alone. Amen and amen. Thank you, Jesus. Woo! A great day for everyone.
Sige po, you may be all be seated. And for the meantime po, we have some insights from last Sunday's worship experience, a celebration of our 3rd year celebration or anniversary. Sige po, let's watch this. Siguro dito ay mag-a-agree that for the last 3 years ay naranasan po natin ang katapatan ng Panginoon. Personally, for the past 3 years, marami pong pinaranas yung Panginoon sa atin. And not just personally, but dito po sa The Rock Main and even po sa Kapas, faithful ang Panginoon. Hallelujah! As long as I'm breathing, I've got a reason to Alam niyo po, what you are seeing right now is nothing short of a miracle. Milagro po na nilipat tayo, nilabas tayo ng Panginoon sa SM, but I'm telling you, church, may mas malaki pa pong milagro na gustong gawin ng Panginoon sa simbahang ito. Kung tayo lang po ay magkakaisa, kung tayo lang po ay may isang pananampalataya. Check. Ayan. Naka-unmute. Praise the Lord. Amen. Tayo po tayong lahat. Amen. May mga ganyan po talagang nangyayari. Amen po ba? Palakpakan po natin yung Panginoon. How many are excited for the Word of God? Amen. Tanungin po natin yung katabi natin. Sabihin mo, are you excited for the Word? Amen. At nais ko muna pong i-welcome ang ating mga bisita who came here for the first time. Pero meron po ba dito? Can I see your hands? Taas po yung kamay if this is your first time. Wow, palakpakan po natin sila. Paano po ba mag-welcome yung mga taga The Rock? Come on. Sige po, taas nyo lang po yung kamay nyo para po ma-acknowledge namin kayo. At alam niyo po ba that we are so excited every time na may mga kasama po kaming bago dahil sagot po kayo sa aming panalangin. Aww. No, we've been praying na patuloy po magdala yung Panginoon ng mga tao, kaibigan, kaluluwa po dito sa church. At ito po yung aming nararamdaman. We pray that this is not the first and last. We're looking forward na makita po namin kayo every Sunday dito po sa The Rock. Kung wala pa po kayong church, welcome na welcome po kayo dito. So once again, palakpakan po natin lahat ng mga first time natin. At after po ng service, mag-meet po tayo dito po sa left ko. At gusto ko po kayong makilala, makamayan personally. At mga onting announcement lang po. Alam niyo po ba na 2 linggo na lang ay Heart for the House Sunday na natin? Lang ba, di ko alam kung nagulat eh. Uy! 2 linggo na lang! Di pa naka-ready yung offering ko. No? Sino po dito naka-ready na? Amen. Amen. Sino po dito binubuo pa? Amen. Yan, hallelujah. No? So, nagsimula po tayo last Sunday na mamigay na po ng mga envelopes. So, simula po mamaya, next Sunday, ay pwede na po kayong kumuha ng mga envelopes nyo. No? Sa mga hindi po nakakaalam, ang Heart for the House po
From the word itself, puso para po sa iglesyang ito. Every year we do it, no? It's a historical event dito po sa Darak City Church kung saan po ang bawat isa ay nag-iipon, no? This is above and over pa po ng tithes natin that we give every Sunday. At ito pong sacrificial giving na to ay para po parang ito yung magiging paa ng simbahan na yung mga vision po na binigay ng Panginoon ay maging reality. At we believe na hindi lang po tayo tinawag ni Lord to simply pray for the vision but to also sow a seed for the vision. So 2 linggo na lang po bago ang Heart for the House Sunday, huwag niyo pong kalimutan ang ating mga envelopes. Kalabas niyo po mamaya. So siguro po, pwede na muna po tayong makaupo. Amen. Sige po, upo na muna po tayo. Paalala din po, no, patuloy po nating i-honor yung Panginoon sa araw ng linggo. Marami-rami pa rin po ako nakikita pag Sunday na nalilate. Hallelujah. Alam niyo po, itong isang araw ay mahalaga, no? Monday hanggang Sabado, araw yan sa pagtatrabaho, paglilinis nyo, pag-aaral, sa business. Pero ito pong Sunday na Lord's Day, ay in-encourage ko po sana kayo na pagplanuhan nyo po ito. No? Wag po natin basta lang, alam mo yon, gigising tayo sa gusto natin at we come to church every Sunday na wag po nating sayangin na malate tayo dahil it reflects yung heart natin. Okay po? Dahil yung bagay na mahalaga sa atin, pinaghahandaan natin. So kung mahalaga po yung relationship nyo sa Panginoon, mahalaga po yung pag-church nyo, na gusto mong lumalim, paghahandaan mo yan. Okay po, so reminder po ito, a loving reminder sa bawat isa na let's make it before the time, no? And last po na marami po akong paalala ngayong Sunday na to, no? Alam ko po kakatapos lang po ng November 1, but I feel the need as your pastor para i-clear po ano po yung stand natin dito, no? Dahil sabi ng salita ng Panginoon that my people are destroyed for lack of knowledge. So as your pastor po, I want to remind our house na sabi po ng Ephesians 5:11 to 16, di ko na po babasahin ng buo. But sabi dyan, take no part in the worthless deeds of evil and darkness, instead expose them. Taon-taon po, no, tuwing Halloween ay marami pong mga Kristiyano at mananampalataya ang nakikisali po dito without understanding yung effect po nito na yung iba ay iniisip nila ay napaka-cool na mag-costume ka ng isang Dracula, ng isang mummy at lagyan mo ng makeup at dugo yung katawan mo. Hindi lang po ito basta costume party, hindi lang po ito kasiyahan. Even po yung mga anak natin na sinesend natin sa mga trick or treats, that is not just pure fun or for candies. But alam niyo po, may mga testimonies that even po yung mga ex na mga satanista na nakilala yung Panginoon, sila po mismo ay nagsasabi na may mga ritual silang ginagawa tuwing Halloween. Ritual. So yan po yung mga mailang bagay na ito pong iklaro ko po, no, para malinaw sa atin. Totoo po na yung Halloween at yung December 25 na Christmas ay galing po yan sa pagan roots. Okay? Baka po magtanong yung iba, Pastor, paano yung Christmas? Pero po yung 25 naman, na-redeem po ito. Na hindi naman natin to sineselebrate dahil kay Santa or what. We understand na sineselebrate na natin to sa ating, the birth of our Savior, Jesus Christ. So nakita po natin na-redeem. Pero po, lahat po ng patungkol sa Halloween, yung pagsusuot ng ano man pong, kahit po costume lang yan, marami pong buwan sa taon na pwede nating gawin yan. No? Pero anything po sa November 1 na related lahat sa mga costume at mga candies, lagi po yan tumutumbok sa Halloween kahit paano pa natin pagbali-baligtarin. No? So, I'm here to remind you. Again po, bilang pastor ng Darak City Church, nais ko po kayong paalalahanan, no? Ipaalala sa bawat isa na wag po nating basta isugo yung mga anak natin sa mga yan. Marami pong araw na pwede nating paliguan ng candies yan or what. Or maybe ibang month or celebration ng costume, pero wag lang po yung Halloween. Okay po ba yon?
Amen. Marami na po bang galit sa akin ngayon? Amen. Kailangan ko lang pong sabihin to so that po, hindi tayo ignorante at hindi natin nahahayaan to na nakikicelebrate tayo every year. Because everything that they do, it's not about Christ. It's not about Jesus. Amen po ba? Sana po ay pansinin niyo pa po ako, kababa ko dito mamaya. Sinabi ko na po yung verse, Ephesians 5:11, 2 Corinthians 6:14b, for what do righteousness and wickedness have in common? Yan po yung mga biblical reference natin. No? Pwede po ba daw magsama yung magkaroon ng fellowship yung liwanag at dilim? Of course, hindi. And lastly, Ephesians 6:13, therefore put on the full armor of God. Come on. So that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. No? Kaya dapat po full yung armor natin. Lagi nating suot, lagi tayong naka-ready. Okay po ba? No? At kung gusto nyo po na mas maintindihan lalo, pwede naman po kayo lumapit sa akin, mapag-usapan po natin. But I don't have much of time po para i-share ko sa inyo about po dito. So let's go to the Word of God this morning. So Psalm chapter 119 verses 1 to 8. Ayan po. Ito po ang power verse natin. Ang text po natin this morning is found in Psalm 119 verses 1 to 8. Tingnan mo yung katabi mo kung ready na, excited. Pwede mo bang kalabitin? Sabihin mo, ready ka na ba sa word ni Lord? Hallelujah. Bantayan niyo po yung katabi niyo para hindi antukin. Mas maganda pa pag-usapan natin ngayon. Psalm 119, 1 to 8. Sabi po dito, verse 1, blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep His statutes and seek Him with all their heart. They do no wrong, but follow His ways. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. Verse 5, oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees, then I would not be put to shame when I consider all your commands. Verse 7, I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws. And lastly, verse 8, I will obey your decrees. Do not utterly forsake me. So, this Sunday po, pinagpala na po yung salita ng Panginoon. Gusto ko pong hatiin to sa dalawang part ng series dahil po di ko matatapos i-share yung 8 main points ko. No? But gusto ko po itong bigyan ng title. Ready na po ba tayo? Ang title po natin for this morning is The Secret to a Blessed and Joyful Life. Hallelujah. Amen. Come on, say blessed. Come on, say joyful. Grabe, no? Kinombo, blessed at joyful. Taas kamay, taas pa. Sino po dito gusto magkaroon ng blessed at joyful life? Amen. Yung iba daw po, baka naman sobrang blessed na nila, di na nila kailangan magtaas ng kamay. Sobrang joyful na nila. Ulit po, sino dito nagnanais magkaroon ng blessed and joyful life? Come on. O, di ba? Yung iba po, pati paa. No? Alam ko po, lahat po sa atin dito ay gustong magkaroon ng isang buhay na pinagpala at buhay na masaya. Amen. Kung katabi mo yung asawa mo, tanungin mo, masaya ka pa ba? Amen. No? Lahat po tayo, nais natin, again, ang isang buhay na pinagpala. Buhay na masaya. No? Wala po ni isa dito sa kwartong ito na ayaw po nun. At tinry ko pong i-search to sa Google, no? Nag-try akong tumingin, ano yung sasabihin ni Google kung paano magiging masayang buhay, at katakot-takot po, hindi ko po kayang ubusin lahat ng resulta na lalabas. How to. Maraming sinasabi si Google kung paano magiging masaya, mag-relax ka, umiti ka, ano yung may problema, no? But lahat pong yon ay mga self-help lang na mga suggestion, at I think panandalian makakatulong. Pero alam niyo po, hindi po yun yung gustong i-offer ng Panginoon sa atin. No? Liliwanagin ko po ito as we go on. And marami pong tao, they're looking for answers, searching for answers. Paano po sila sasaya? Paano ba makakaangat? Magiging mapagpapala pa po yung buhay natin? No? So, lahat tayo, maybe ito yung tanong natin. At ito po ay sasagutin. Walang iba, hindi po opinion ko. Whenever I stand here, bilang pong pastor,
I want to make sure that this is not my own opinion, but what I'm preaching is nothing but God's Word. So silipin po natin yung text sa Psalm 119 dahil dito po iikot yung points po natin, no? But before that, a little po na introduction about Psalm 119. Kung alam nyo po, or kung hindi nyo pa alam, ang Psalm 119 po is the longest chapter in the Bible. Taas kamay, sino dito alam niya yon? Ayun, yan po yung pinakamahaba. Sino po dito natapos niya nang basahin yung Psalm 119? Nabasa na. Sino dito memorize niya? Ayun. Bakit po kayo natatawa? Bakit to longest chapter? Kasi po meron lang naman po siyang 176 verses. Hindi lang naman. Okay? 176 verses po sa Psalm 119. At alam niyo po ba yung Psalm 119 alone is longer than 17 books in the New Testament. Grabe. Dinail niya pa daw yung 17 books sa New Testament. At mas mahaba pa po daw ito to each of the minor prophets with exception po ng Book of Daniel, Hosea, and Zechariah. At ang kagandahan po ng Psalm 119, almost every verse makes reference to the Word of God. Kung meron pong libro sa Bible, kung meron pong specific na chapter kung saan po binigyan po ng matinding oras at eksplanasyon yung kahalagahan ng salita ng Panginoon, ito po'y matatagpuan natin sa Psalm 119. At kung sinasabi po natin na 176 yung buong verses ng Psalm 119, it is said that 174 of them mention directly the Word of God. Grabe. No? And also, last, there are at least 8 different terms po or synonyms. Ito po, makaka-relate kayo kung nagbabasa kayo ng Bible at lagi nyong na-encounter itong mga terms na to. No? Hindi ko na po, may pagkakaiba po itong mga ito, pero dahil po kulang yung oras natin, pwede ko pong sabihin, ito po ay mga terminolohiya, ay synonyms din po ng reference to the Word of God. Ito po yung mga words na to, the word like law, ito pong word, nakita po natin dyan, nandyan po yung rules or ordinances. Sino po dito, nababasa nyo yan? No? Even in, yan, sa Old Testament, testimonies, commandments, decrees or statutes, precepts or charges, sayings, promise or word. Lahat pong yan, no, reference po or synonyms po yan ng salita ng Panginoon. Make sure po ay pwede nyo pong picturean para po maalala nyo. No? So yan po ang onting introduction natin sa Psalm 119. Balikan po natin. No? Ang title po natin is The Secret to what? To a Blessed and Joyful Life. Pastor, ano nga po ba yung sikreto? No? Sino nga ba yung tunay na, ang tanong, sino nga ba yung tunay na pinagpala? Ayan, maganda pag-usapan yan. Kasi minsan meron tayong, alam mo yon, may nabubuong inggit every time na pupunta ka sa Facebook, sa Instagram mo, sa social media, titingnan mo yung mga kaibigan mo sa Facebook, then napapasana all ka, sana all, sana all, sana all, sana all. Buti pa sila mas blessed. O yun, okay? Yung tanong, ano ba yung ibig sabihin ng blessed? Sino ba talaga yung totoong pinagpala? Pastor, sila, yung maraming pera. Yun ba yung sinasabi ng Bible? Tingnan natin. Okay? Diba? Nauso pa dati yung hashtag blessed. Wow! Anong ibig sabihin ng blessed? Pag bago yung damit mo, blessed. Wow! Bago yung sapatos mo, bago yung sasakyan mo, blessed. Ano nga ba talaga yung... Iba po kasi yung pamantayan. Look at this, come on. Napaka-interesting po yung pag-usapan natin ngayon. Iba po yung pamantayan ng Bible at iba yung pamantayan ng mundo pag sinabing pinagpala. Dahil kung titingnan mo sa mundo, yung pinagpala, yung maraming pera, materially, sagana sila. Nakakapunta sa gusto ng puntahan, nakakain yung gustong kainin, nabibiling gustong bilhin. Para po sa atin, yan po ang yung isip ng mundo kung anong ibig sabihin ng pinagpala. No wonder, look at me, lahat po na mata, no wonder, even po pati mga Kristiyano ay nasisway na po sila at instead na alamin kung ano yung ibig sabihin talaga ng pinagpala,
Lahat po, minsan pati nakakalungkot, pati Kristiyano nakatingin na dito. Instead na yung mga nasa mundo ay ma-influence natin, tayo na ngayon ang nai-influence ng mundo. Instead na yung values nila, or yung values natin, yung dapat maging values nila, yung nangyayari, tayo na po yung nagiging worldly. Hey! Hey! Yung mga godly, yung mga Christian, sila nagiging worldly. Ang daming Kristiyano kung tatanungin mo, nakapokus sa pera, sa finances, sa ganito, sa material. Ano ba yung sinasabi ng Bible na totoong pinagpala? Mapalad ang, yan. Sino ba talaga yung mga yan? Okay po, we need to set this straight kasi po, bilang pong isang iglesia, ayaw ko po bilang pastor, I need to do my part. I need to educate everyone. Tama po ba? Kailangan ko pong gawin yung parte ko para po sabihin sa inyo kung ano po ba dapat. So that hindi tayo lalabas dyan na nagiging kamukha natin yung mundo. That kalabas natin dito, mas lalong dumarami yung kamukha ni Kristo. Hallelujah! Come on! Mahinang palakpak yan. Come on! Hello! Mas dumarami po dapat ang nagiging Christ-like. Pag-usapan po natin. I want to share 8 secrets to a blessed and joyful life. Sulat nyo po ito, sekreto. Alam mo naman, pag sekreto, dapat di mo pinapakawalan. Huwag sanang mas excited ka pa dun sa, uy sis, ano yung beauty secret mo? Wow, pag ganyan talagang saluan me. Pasend naman ng link. Wow! Anong secret mo? Bakit ka pumayat? Grabe. Sis, overnight lang to. Wow! Di ba pag secret na ganyan, inaalam natin. What about the secret truths revealed in the Bible? Are you excited to know them? Amen? If you're excited, dapat mag-take down notes ka. Come on. Walang excited na nakatingin lang, inaantok. Kingdom truths po to, huwag niyo pong palampasin. 8 sikreto sa isang buhay na pinagpala at masayang buhay. 4 lang po yung tatalakayin natin ngayong umaga. Number 1 na sikreto po is this. We need to walk according to the law of the Lord. Di ba? Hindi nyo expect yung number 1. Baka yung iba may hinahanap. Ay, yan pala yun. Psalm 119 verse 1. Lahat po na sasabihin ko, nasa text po natin. Blessed are those whose ways are blameless. Come on, shout, blameless. Who walk according to the law of the Lord. Alam niyo po, kung babasahin niyo yung Psalm 119 verse 1, verse 1 certainly recalls, parang parallel po niyan yung Psalm chapter 1 verses 1 to 3. Tingnan niyo po Tingnan niyo po yung pagkakaparehan nila. Babasahin ko po, Psalm 1, 1 to 3. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Verse 2, but whose delight is in the law of the Lord. And who, what? Meditates on His law, day and night. Tingnan niyo po, sino yung mga taong to? Ano yung bunga ng mga taong nagme-meditate sa salita ng Panginoon? Ano yung bunga na nagde-delight po sila sa Panginoon? Look at this, verse 3. That person is like a tree planted by streams of water. Parang isa pong halaman, isang puno na yung kanyang mga ugat daw, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do prospers. Ang sarap nun! Whatever they do prospers. Sino po dito, taas kamay, gusto mo yun? Na kahit anong gawin mo, mga plano mo, pinagpapala ng Panginoon. Ang secret, sige po, palakpakan po natin yung Panginoon. Alam niyo po ito, hindi na secret kasi re-reveal na sinabi na ng salita ng Panginoon. Para daw siyang pudok na kung saan yung kanyang ugat ay nasa tubigan. At dahil po laging may tubig, sagana siya. Laging mabunga. Hindi nalalanta. Yan ang klase ng Kristiyano na nais ng Panginoon. Na kahit ang daming problema, isipin mo. Hindi nalalanta. Ang dami ng pinagdaanan ng katabi mo, nakatayo pa rin, lumalaban pa rin. Woo! Ano sikreto? Sabi na sa Psalm 1,
nagde-delight siya sa law of the Lord. He meditates on it day and night. Grabe. Pwede na po tayong umuwi, dun pa lang. Ito pong Psalm 119, alam niyo po, it is composed of a twofold blessing. Ang linaw ng sinabi, sino daw, makinig po, sino daw yung mga taong mapalad? Sabi doon, ito po yung mga tao whose way is blameless. Come on again, say blameless. And sabi, and who walk in the law of the Lord. No? Mapalad daw yung mga taong blameless at lumalakad po sa utos ng Diyos. Alam niyo po, the blameless person na tinutukoy po dito, the blameless person is actually a person of integrity. Grabe, medyo heavy yung word na integrity. Hinahanap ko po yung Tagalog niyan. Kanina pa, binibigay ni Google sa akin, integridad. Wow, grabe. Integridad. No? Kung nahirapan po tayo sa Tagalog, sa English na lang natin alamin. Integrity. The quality of being honest. Taas kamay, tinan mo, kung alam mo yung katabi mo, honest siya. Umawak po kayo sa upuan nyo, medyo bumibigat po yung word natin. The quality of being honest, look at this, and having strong moral principles or moral uprightness. Grabe. Yung taong may integridad, alam niya yung tama sa mali. Sabi ko po sa inyo, humawak kayo, mabigat po to. The manner of life ng taong may integridad is above reproach. Grabe. Alam niyo po, ibig sabihin ng above reproach, parang walang kapintasan. Itong mga taong to, they are wise. They conduct themselves wisely because they walk in the Word. Kumbaga, yung buhay daw po nila, sumasalamin dyan yung salita ng Panginoon. Sila po ay wise at makikita mo yung conduct kung paano sila mamuhay. Ito'y matiwasay, ito'y maayos. Honest po sila dahil yun po yung salita ng Panginoon yung pinanghahawakan po nila. Kagaya po ng tao dito sa Psalm 1 na binasa natin, na nagde-delight po sa law ng Panginoon, minemeditate niya po to day and night. At sinasabi malinaw ng Bible, ang taong to ay mapalad because he is blameless. Anong yung sekreto? Dapat po blameless. Tignan mo yung katabi mo. Bulungan mo siya, sabihin mo, blameless. Hello? Yung buhay po na blameless ay wala pong duplicity or hypocrisy. Pastor, grabe naman, ang bibigat, marang masasakit yung word na yan. Hello? Bilang pa lang tayo, bilang mga Kristiyano, dapat pala tayo blameless. Again, di naman yung katabi mo, sabihin mo, blameless. Wala po daw hypocrisy. Makinig, walang pagpapanggap. What you see is what you get. Dapat yan pala yung buhay ng isang Kristiyano. Yung makikita mo, for example, si Brother Lito, na nakikita ko tuwing Sunday, siya rin yung Brother Lito sa bahay. Siya din si Brother Lito pag siya na lang yung mag-isa. Siya na lang si Brother Lito pag kahit anong ginagawa niya sa trabaho, siya pa rin yun. Parang yung isa pong estatwa. Yung estatwa, kung nakaganyan yan, umaraw, umulan, nakaganyan pa rin yan. It speaks of dapat ganun yung karakter natin. May nakakakita or wala. Same pa rin. Amen. Umihina na pa yung amen. Walang duplicity. Alam niyo yung duplicity? Masakit na naman na word to. Hindi ka doble cara. Ay, Lord, hallelujah. Ibig sabihin, pagkaharap ka, okay ka. Pag wala na lahat, iba ka na. Uy, hallelujah. Mukhang masarap talaga pag-usapan yung word. Sino dito dinudugo na dyan sa upuan niya? Hallelujah. Una po akong dinugo dyan. Sarap minsan lumalabas sa church, no? Talagang, grabing word. Pero lalabas ka, ano mo, pinapagaling ka ng Panginoon. Amen. Pinapatibay ka niya. Hallelujah.
Sino po naniniwala ito yung kailangan natin ngayon? Hindi doble cara. There's no pretense in this man. Walang pagpapanggap. Grabe. Naintindihan niya po na yung happiness, makinig, and holiness ay magkakambal. Grabe, Pastor, tutuit ha? Kasi pag holiness, parang hindi nakaka-enjoy. Di ba? Pero hindi natin, based sa word ng Panginoon, yung happiness at holiness, magkakambal po yan. Naalala ko po nung college ay meron akong mga barkada at nalaman po nila nung ako'y Kristiyano. That time po uso si Santino. Sino po may alam nun? Hindi ko lang kung kabatch ko kayo. Si Santino, ako Santino kanta, bro! Etong mga malokong kaibigan ko dahil nalaman nilang di ako nagsisigarilyo, di ako umiinom, tawag din sa akin, bro! Hanggang nung nakakwentuhan ko po sila, balo dahi ako umiinom, ako sisindi. Alam mo, tingin sa akin, ganyan, totoo po to, true story. Bro, ang boring naman ang buhay mo. Sino po dito narinig niya na yun? Ang ginagawa mo, di ka umiinom. Hindi ako, di ka nagsisigarilyo. Hindi ka nagpa-party-party, di ka nagbabar. May sarili kaming party. Ibang party, mas masaya. Sabi niya, boring naman ang buhay mo. Ang ginagawa mo. Ganon sila kasi nga, iniisip nila, mula po, alam mo, ancient time hanggang modern time po, iniisip nila ang isang buhay na related po sa holiness ng Diyos, ang isang buhay na undefiled ay isang boring na buhay. Kaya yung tingin ng mundo, tingin ng mundo sa atin na puro nag-church or what, sabi na, masaya yung biya. Dapat bro, kahit pangunti-unti, makaranas ka ng konting kasalanan. Saan galing yon? Sa thinking ng kasalanan ay masarap. Sa thinking ng kasalanan ay nakakabuti. Anong tawag doon? Ignorante. Mamaya po, lahat po to. Chapsoy-chapsoy man po ngayon, medyo pagsasamahin natin to mamaya. Ignorante, hindi nila alam. Kaya nga po mapalad tayo. I hope hindi lang po matapos to dito sa Sunday. Hindi lang po wag niyo lang po sanang isipin na ang church ay walang iba kundi patabain kayo at pakainin kayo every Sunday. Ang pagkain pong ito, pangtulong lang po sa inyo, pero dapat araw-araw kumakain kayo. Sino po dito, kauwi nyo, mamaya, kakain kayo? Meron po ba dito every Sunday lang kumakain sa buhay niya? Baka kinuha na ni Lord John. Wala na dito. Ganon din po sa spiritual. Huwag kang aasa lang kay pastor. No wonder, nagiging talunan ka Monday to Saturday kasi Sunday ka lang kumakain. Gising pa po ba tayo? Diba? Yan po, nagiging ignorante sila kasi hindi nila alam kung ano ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, nag-survey sila ng mga tao at nagpapatunay po based on survey at sa mga polling data na ang tao daw po na ang buhay niya ay conform sa standard ng Diyos at sa salita ng Panginoon ay sila daw po ay mas masaya at mas na-enjoy nila yung buhay nila at sila po ay mas kontento. Pinatunayan po yan ng survey na ang buhay niya po, ang pundasyon niya ay ang Diyos, mas masaya sila, mas na-enjoy nila yung buhay, at mas kontento po sila. Palakpakan po natin yung Panginoon. Yet sa mundo, ang tingin sa isang buhay na defiled ay masaya. Hindi po totoo iyan. Paano natin nasabi? Lahat po ay dapat nating sukatin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. You're free to share your own opinion, pero lahat pong yan dapat may pang-filter tayo. Amen? May pwedeng magsabi sa'yo, pero dapat yung conduct mo, yung values mo, yung buhay mo, dapat po sasalain niya ng salita ng Panginoon. Ang ganda po ng sinabi ng isang commentary, no? Or commentator po na si Boy, sabi niya, the reason we are not happy is that we sin. Alam niyo po, sa una lang mukhang masarap yung kasalanan. Pero yung kasalanan po, darating yung time, yung kaaway, hindi ka kinakaibigan yan, papatayin ka niyan. Hello?
Ang nagtatanggal doon sa joy natin actually, walang iba kundi kasalanan. At ang main reason daw po bakit tayo nagkakasala as we do it is that we do not know the Bible well enough. Yun pala yung rason. Kaya nga may law. For example po, tingnan niyo po. Sa daan, bakit may mga traffic signs? Bakit may mga rules? Bakit may mga simbolo dyan? Tama po ba? Kasi kung wala pong yan, lahat ay magmamaneho sa pamamaraan na gusto nila. Biglang liliko, biglang gaganyan. Kaya po kanina, muntik po kami talaga maaksidente. Grabe, naramdaman na lang po namin yung kamay ng Panginoon. Na out of nowhere, bigla pong milagro, biglang nag-stop na lang po yung makina ng sasakyan namin. Kasi po as in, mabilis po kami, siguro 60 to 80, bigla yan po mag-stop, kaya ngarap mi. Yung pamilya ko po nasa likod, yung mga anak ko, biglang napunta dun sa, may dukduk lang bagya, buti po okay lahat. Yung mga ganyan pong bagay, no? Kaya salamat po sa Panginoon sa talagang pag-aantabay niya sa atin. Pero balikan ko po yun, mga rules sa daan, no? Kung wala pong ganon, malapit po tayo sa aksidente. Ganon din po kung ilalagay natin yon sa buhay. Kung walang mga laws at nilagay ang Panginoon sa buhay natin, magiging malaya lang tayo naggawin ang nais natin. Pero hindi po yan ang disenyo ng Panginoon sa atin. Kailangan nating malaman. Kaya nga may mga nagseseminar, paano magmaneho, dapat alam mo basahin itong mga yan. Ganon din po sa salita ng Panginoon. Inaalam natin yung word ni Lord para mag-guide po yung buhay natin. So that maiwasan po natin, okay, na tayo po'y mapahamak. And apart from being instructed by God, I love this, look at this. Apart from being instructed by God, human beings do not know how to achieve happiness. Wow, napakalinaw. Kung hindi daw po sa instruction ng salita ng Panginoon, ang tao sa totoo man, hindi niya alam kung paano niya ma-achieve yung happiness. Ulitin ko po, happiness outside the will of God, outside sa standard ng salita ng Panginoon, ay hindi po totoong kaligayahan yan. It will lead you sa kapahamakan. Tama po ba? So yung unang dapat natin gawin, gusto mo maging masaya yung buhay mo? Tanong mo yung katabi mo, parang ayaw niya na ata. Sabi mo, blameless. Nagapota ka niyan, lumuwal tama, mga takil, wal SM. Bubulungan nyo rin, habi, you remind you na blameless. So number one secret to a blessed and joyful life is to walk according to the law of the Lord. Pangalawa po na sikreto, gusto nyo pa po ba yung tatlo? Amen. Hallelujah. Pangalawa pong sikreto is we need to seek the Lord with all of our heart. Sabihin mo, seek the Lord. Madali pong sabihin tong seek the Lord. Pero alam niyo po, minsan, pag nagka-MBR na yung buhay mo, bandang huli, dun mo lang tatawagin si Lord. Tanong katabi mo, sabihin mo, Reminder po to. Ang prayer po ay dapat hindi siya last resort, pero siya yung una nating takbuhan. Matuto po tayong hanapin ng Diyos with all of our heart. Psalm 119 verse 2. Blessed are those who keep His statutes and seek Him with all their heart. Alam niyo po, napaka-importante po ng verse 2 na to, na naniniwala ko, ito po yung pwedeng mag-unlock sa buong psalm na to. Bakit, Pastor? Kasi po, as you have heard maybe, no? Yung kasabihan that the heart of the matter is the matter of the heart. Yung pinaka-puso daw, puso ng problema ay problema sa puso. No wonder sabi ng Proverbs, guard your heart. Bantayan mo yung puso mo kasi for everything you do flows from it. Lahat po nabubuo dito, lahat. I also remember the story, no? Nung niyangatuan daw rin, then Pariseo Jesus, at sabi po ni Jesus, purusin na lang seremonya, nagpapakalinis kayo, hugas kayo ng hugas ng kamay bago kumain, dahil napansin nila, hindi po naghugas ng kamay yung mga disciples ni Jesus. At sabi ni Jesus, alam niyo ba na yung nagpaparami, hindi kung anong pinapasok niyo sa bibig niyo, napupunta sa katawan niyo, sa tiyan niyo, ang nagpaparami yung mga lumalabas
sa bibig nyo dahil yung mga lumalabas na yon ay galing sa puso nyo. Ganyan po ka-importante that we need to seek God with all of our heart dahil po the heart of the matter is always the heart. Ang puso po, itong puso yung gustong linisin ng Panginoon. Ito yung gustong baguhin ni Lord. Ito yung gusto niyang itama sa atin. Puso! Hello? Hindi kasuotan mo. Hindi ibig sabihin, bago kang gupit, bagong ikaw na. Hay, grabe. New year, new me. Wow! Next year, na ano kayang forma ko? Siguro papakalbo ako next year para iba naman. Church, ang nagpapabago sa atin, hindi yung panlabas pero yung panloob. Puso. Puso. Come on, say puso. Yan po yung nais ng Panginoon. Kaya po sabi sa verse na to, mapalad po yung mga tao who keep His statutes and seek Him with all their heart. Come on, say all their heart. Kumbaga, ito po yung pinaka-ninanais nila above all else. Hello? Ang dapat po natin gawin is pag binasa natin ang salita ng Panginoon, we need to understand it. Pag naintindihan mo, mamahalin mo, at pag minahal mo, dapat gagawin mo. Binasa mo, naintindihan mo, ngayon mamahalin mo na yung salita ng Panginoon at gagawin mo. Ulitin ko, binasa mo, naintindihan mo, at dapat mamahalin mo yung salita ng Panginoon at gagawin mo. Eh yung iba, binasa niya. Dito pa lang, alam ko po, ako po di ako nagmamagaling. Kailangan natin lagi ang tulong ng Holy Spirit para maintindihan natin. Alam ko po, yung iba na naririnig ko, bakit di sila nagbabasa, nagbubuklat ng Bible, hindi nila alam ano gagawin nila. Hindi rin nila alam paano. Hindi ko maintindihan, Pastor. Totoo po, maraming bagay dyan na mahirap. Pero blessed po tayo. Nasa panahon na po tayo na yung information, nandyan lang, i-google mo na lang, aaralin mo na. Available na po lahat, tamad lang tayo. Basahin natin. Dapat naintindihan natin. Hello? Pastor, kala ko basa lang, wala na intindi-intindi. Kaya hindi mo nakikita yung bunga ng word, hindi mo iniintindi. Intindihin mo. Meron po ako naalalang kwento na kasama namin sa squad na sabi niya, Pastor, ganito din po ako dati, di ko maintindihan. Pero po nung fasting natin, sabi niya, nanalangin po ako, sabi ko, Holy Spirit, tulungan niyo po ako maintindihan ko. Babigla po nung binabasa ko po yung Bible dun sa mga devotion natin everyday. Grabe po, naintindihan ko po sila. Yan po yung tulong ng Holy Spirit. Palakpakan nga po natin yung Holy Spirit. So pag binasa mo, manalangin ka, Lord, gusto ko maintindihan. Holy Spirit, tulungan mo ako. At habang binabasa mo, the more na mamahalin mo na yung salita ng Panginoon. At pag minahal mo na, ayun, nandun ka na sa cycle na dapat ina-apply natin. Bakit hindi nagiging matibay yung pundasyon natin at times? Kasi po, nababasa lang natin, naririnig lang natin. Katulad yan, pag Sunday, ayun, kahit nasa cinema po tayo, ito po yung gusto kong i-break din, no? Siguro po, darating po yung time talaga mas papaliwanagin pa po natin tong cinema, even sa taas, kasi po ayoko siyang maging parang, alam mo yon, yung, yes, nasa cinema tayo, pero gusto ko po pagsalita ng Panginoon, makaya nating malabas yung mga Bible natin, makapagsulat tayo, yung hindi siya madilim. Kasi natatakot po ako, onti-onti na lang po yung nagdadala ng Bible ngayon at wala na nagsusulat. And I don't think nagiging maganda po yung epekto nito sa buhay natin bilang Kristiyano. Pero kung papataas natin yung cellphone, lahat may cellphone. Papataas natin, sino may dalang Bible, baka magulat po tayo, wala man 10 ang magtaas. Pagtulungan po natin ito. Ito po yung ini-impress ng Panginoon sa akin. Kasi po, nandun tayo sa generation na puro, okay lang naman po kung yung Bible yung minsan sige, nasa phone, tablet or what. But make sure po no, na napapractice natin na alam natin buksan talaga yung Bible natin. Amen po ba? Amen. Tama. So let's seek God with all of our heart. Pastor, alam niyo po, ang daming ways paano natin isisik si Lord. Makinig po, pwedeng ka manalangin. Nandiyan yung fasting, through worship. There are many ways that we can seek the Lord. At minsan po, naririnig ko pa,
Pastor, pag-pray niyo po ako, no? I'm seeking the will of the Lord. Ang tanong, makinig po, paano natin ba malalaman ang will ni Lord? Yes, pwede po sa prayer, sumasagot si Lord sa panalangin. Pwede po, whenever na nag-worship ka, pwede po lahat yun. Pero po, wag niyo pong kalimutan na kung yung worship mo, yung prayer mo, yung fasting mo, yung paglilingkod mo sa Diyos ay hindi po kaakibat yung pagsisik mo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. These other practices po can be misdirected. Number 1, if you want to know the will of God sa buhay mo, marami po dito, tanong yan. Number 1, Pastor, will ba ni Lord dito? Will ba ni Lord na ganyan, 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 ganyan? Buksan mo yung Bible mo at sasagutin ka ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, buksan mo ang Bible mo. Huwag ang Facebook mo. Yung iba po, naghihingi ng direksyon kay Lord sa Facebook eh. Hello? Tama po ba? So let's seek the Lord with all of our heart. Mapamaliit na desisyon, malaki, anuman po yan, isik mo muna si Lord. Marami pong iba, alam mo yon? 3, 4, 5 ng business binuksan, laging nagsasara. Ang tanong, sinik mo ba si Lord bago mo gawin yan? Isik mo muna si Lord. Sa lahat, Pastor, sa lahat? Sa lahat. Pastor, kahit maliit, mapaano yan? Seek the Lord with all of your heart. Overtime na po ako, number 3. Pangatlo pong sikreto to a blessed and joyful life is to follow the Lord's ways. Iba po ang narinig mo or nalaman mo yung ways ni Lord at iba naman din pong usapin yung susundin mo. Amen. Kaya po, as a pastor, nararanasan ko minsan yan, ang hirap na may kakounselan ka at pinagpipray mo, nagpapapray sa'yo, pero bago pa pumunta sa'yo, may decision na siya. Hindi ko po sinasabing ako yung final decision. Okay po? But I'm saying dapat po, as you seek the Lord, alisin mo, i-empty mo muna. Hindi ka lalapit kay Lord na may plano ka na. Para mas matas ka pa, Lord, pakipirma na at na po kasing plano, Lord. Ito na po yung napag-desisyonan ko, so Lord, ano sa tingin niyo, Lord? Baka hinihingi mo pa yung suggestion ni Lord. Baliktad ata, ikaw ata dapat humihingi ng payo kay Lord. Ikaw ata yung nagsisik dapat sa Panginoon. Verse 3, they do no wrong, sabi na sa 119, but follow His ways. Yan daw po pala yung mga papalad at masayang tao. Hello. Nababago na tayo. Una, kala natin, puro pera-pera lang magpapasaya sa atin eh. Ang taong masayahin pala yung gumagawa sa kalooban ni Lord. Palakpakan mo yung Panginoon, sumusunod sa ways ni Lord. Pastor, balikan ko nakatahi po kasi lahat to. Paano mo malalaman yung ways ni Lord? Paano mo masusunod yung ways ni Lord? Again, lahat pong yan nasa written word of God. Aren't you glad na nung na-Kristiyano ka, nung tinanggap mo si Lord at naging Christian ka at meron kang personal na relationship kay Lord? Hindi ka ba nagagalak na nandyan yung Bible para i-guide ka niya? Hindi niya sinabi na, okay, ngayong Kristiyano ka na, tinanggap mo na ako, Jack, sabi ng Panginoon, bahala ka na. Lord, paano ako? Sige, hanapin mo yung bahala ka. Hindi po eh. Ni-reveal niya. God's written word is the revealed will of God. Minsan tayo kasi, hindi natin, saan tayo naghahanap? Saan tayo humihingi ng pare, pag-pray mo na. Mare, pag-pray mo na. Pastor, pag-pray, okay lang po yan, mapag-pray ka sa mga godly counsels, godly leaders, or sino man po tinatakbuhan mo. Pero una, bago ka tumakbo sa iba, takbuhan mo muna si Lord. Takbuhan, parang pangit tayo. Tumakbo ka kay Lord. Puntahan mo si Lord. Hello? Pumunta ka dun sa written revelation ng kanyang salita. At alam niyo po yung kagandahan, ito po kasi minsan pwedeng pumasok sa isip natin, ang hirap gawin ng pinapagawa ng Panginoon. Alam ko po may mga bagay tayo dapat i-sacrifice. Hindi rin po ganun kadali. Alam ko po yun. Pero alam niyo po ba na ang Diyos ganito siya kabuti? Ito yung papagawa niya sa atin. Hindi ka niya iiwan eh. He will also give you the power to do His will. He will empower you. He will equip you. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Ibig sabihin,
yung kakailanganin mo para magawa mo yung pinapagawa niya, ibiyahe po. Eh po ba malugod ni Lord? Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Di ba siya mabuti? Siya na yung nag-utos. Ba sabi, Lord, wait, there's more. Hindi mo gagawin yan sa sarili mong kalakasan. Ako magbibigay ng lakas sa'yo. Kaya pag tinawag ka ni Lord, sunod ka lang. Yugyugin mo yung katabi mo ng malakas, sabihin mo, sunod ka lang. Come on, sabihin mo. Huwag mong hayaan yung takot, sumunod ka lang. Alam niyo po, ang daming tinawag ng Panginoon sa Bible na hindi naman talaga handa. Kaya huwag mong hihintayin na handa ka muna bago ka sumunod. Nakalimutan ko sinong pastor yung nag-post nito. Nasabi niya, parang kung ganun daw yung thinking mo, parang kang isang sasakyan na iniisip mo at sinasabi mo, ayaw kong pumunta sa car wash kasi madumi ako eh. Kasi iba, bago lumapit kay Lord, gusto daw, ready na, malinis na. Kaya ka nga lalapit, magpapalinis ka nga eh. Di mo kayang linisin yung sarili mo. Ba't ka pa nagsistay malayo? Di mo nga kayang baguhin yung sarili mo eh. Baka mawasak na po to eh. Kaya ka lumalapit, kailangan mo siya. Ngayon kung alam mo yung pinapagawa ni Lord, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Mag-yes ka na kay Lord, sumunod ka na. Ngayon din, magpagamit ka na kay Lord. Si Lord na magpo-provide ng pangangailangan mo. Lord, lang sabihan ko ka rin tao, sabi, ako magbibigay ng word sa bibig mo. Hello? Tama po ba? Sundin po natin ang kanyang salita. Dahil ang kanyang salita, yan po yung compass natin. Yan po mag-guide sa pang-araw-araw natin na buhay. Paano po dapat tayo mag-respond sa pag-uugali natin? Lahat po yan, habits natin, yung gusto mo, lahat yung Word of God, siya po ang tutulong. Siya po magdedirect sa atin. Tama po ba? Yan po yung mga tao na mapalad. Sumusunod po yan sa ways ng Panginoon. At ang mga taong ito, they doesn't just say the right things, but they do the right things. Lahat po sa atin dito, pwede nating sabihin yun eh. Madaling sabihin yun. Alam mo yung totoo, alam mo yung tama. Pero yung tanong, ginagawa mo ba? Madaraming Kristiyano, alam lang nila, but they're not doing it. Hello? Kaya nga po yung pagiging wise, if we will have a description of it, being wise is we need to know God's will and do it. Period. Naalala ko pa po yan, yung character traits sa eskwelahan namin, sa Proverbsville. Being wise, knowing God's will and doing it. Knowing and doing. Anong sikreto ng mapalad na buhay? Knowing and doing. Palakpakan po natin yung Panginoon. Gawin na po natin. And lastly, number 4, ang sikreto po pang-apat is to fully obey the Lord's precepts. Fully obey. Come on, say, fully obey. Verse 4, you have laid down precepts that are to be fully obeyed. Grabe naman tong word na to, fully obeyed. Sabi ko nga po kanina, no? Look at this. Yung salita po ng Panginoon ay salita niya. Lahat po na mata dito, patapos na po ako. God's word is God's word. Hindi po to kwentong barbero, hindi po to salita ni Mang Ben, ni Kong Boy. Hello? Salita po to mismo ng Diyos. Bakit may bigat? Bakit may weight? Salita po to ng Diyos eh. Hello? Makinig po. Ito pong salita ng Diyos, isa po itong command ng ating hari that requires and demands our obedience. Nagre-require po to. Ang salita ng Panginoon ulit, hindi to suggestion. Hindi niya sinasuggest sa'yo. Dinedemand niya yung obedience sa'yo. Bakit? Kasi hari siya. Wala bang right ang hari na tumubos sa'yo? Na binigay niya yung buhay mo? Binago niya tayo? Siya po yung rason bakit humihinga tayo, malakas tayo right now? Kalabisan po ba kung magre-require siya ng obedience sa atin? No. He deserves it. Deserve po ng Diyos
Kaya we need to fully and completely obey the Lord, the word of the Lord. Look at this, church. Dahil partial obedience is complete disobedience. May pinagawa yung Panginoon. Ito yung buong pinapagawa ni Lord. Inggewa mo kapuriya mo. Uy, Lord, at least Lord, gewa ge, dyan pa ka na ano. Ganyan yung mindset natin eh. Pero alam niyo po, yung partial lang na paggawaan, pagsunod, it is complete disobedience. Just like partial faithfulness is complete unfaithfulness, or partial honesty is complete dishonesty. Sa Panginoon, kapatid, alam partial. Either you will do it ng buo or hindi mo. Ganun lang po yun. Tama po ba? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo siya, kumusta ang pagsunod mo kay Lord? Mabuti po. Para mga bata na kapag tinatanong mo. Kumusta po? Ito pong word na to ay para i-challenge po tayo at gisingin po tayo. Dahil po, sa pagtatapos natin, look at this, when we honor God with our full obedience, He will honor us with the blessing. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang tunay po, ang tunay na pinagpala, ang taong mapalad, ang taong masaya, ay ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Minamahal ang kanyang salita. Sumusunod to, ginagawa niya ng buo. Ngayon po, 4 pa lang po yan. May 4 pa next Sunday. Ang sarap po na malaman natin ito. Again, not just to inspire you. Ay, ang ganda nun, ipopost ko nga. Kapatid, hindi yan para i-post mo. Ang word na pong ito ay humihingi ng response. And that is obedience. Gawin natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Tayo po itatayo. That's the end of my message po. The first part, the secret to a blessed and joyful life. Let's all bow our heads. Thank you, Jesus. Bago po ako manalangin, ilagay po natin yung kamay natin sa ating mga puso. Sabi ng Ezekiel 36:26-27, that I will remove your heart of stone at papalitan ko to, sabi ng Diyos, ng isang pusong buhay, pusong laman, pusong tumitibok. I will give you a new heart and a new spirit that will cause you to follow my decrees, my laws, my statutes, sabi ng Panginoon. Ang Panginoon po, willing siya na bigyan tayo ng bagong puso. Tatanggalin niya po yung pusong matigas, puso na ayaw sumunod sa Panginoon. And habang yung kamay mo as a gesture, nasa puso mo right now. Right now, church, humingi ka ng bagong puso sa Panginoon. Lord, give me a new heart. Puso, Panginoon, na ang appetite niya, Lord, ay sundin ang kalooban mo. Puso that is always hungry to know your will and to do your will. Puso, Lord God, na mabilis sumunod sa anumang ipapagawa mo. Dahil sabi po ng Bible, mapalad ang mga ganitong klaseng tao. Thank you, Lord, for your word na nagbigay ng kaliwanagan po sa bawat isa po sa amin ngayong umaga. Na ang tunay na mapalad ay hindi po kung anong nakikita namin sa paligid namin. Dahil sabi mo sa iyong mga salita, what is sin is temporal, but kung ano po yung unseen, that is for eternity. Ito yung eternal. Kaya Lord, tulungan niyo po kami na magkaroon ng tamang pundasyon. And I pray na yung bawat buhay po ng aming pamilya dito sa Darak City Church, it will be founded on the Word of God. Lord, I declare that we will be a man and woman of your Word. Simula po ngayon, Lord, awaken our hearts, O God. Simula po ngayon, I declare that let there be a revival, an awakening na mangyari po sa pamilyang po ito, na kami po'y babalik, Lord, na buksan namin yung mga Bible namin, maging uhaw kami at gutom na alamin yung will mo.
kung paano po kami kadalas gumamit ng cellphone na dala-dala po namin to kahit saan. Lord, I pray na maging ganito din po yung habit namin, na kahit ano pong ginagawa namin, ang salita mo ay sumasa amin. Binubuklat po namin ang iyong salita. Inaalam namin, inaaral namin ito. Ganun po kami kauhaw. Gawin mo po kaming ganito, a man and women of your word. Thank you for your word. Thank you for your presence, O God, for the enlightenment ng lahat po na napag-usapan namin ngayon. Binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa iyong matamis na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Ayan, napakasarap po ng ating salita ng Diyos this morning. And I know, afternoon na pala. Okay. I know that maibabaon natin to throughout the week, mga women and men of integrity. Amen po ba? Amen. Sige po, you may now take your seats. Mabilis na lamang po. Here in our church, we believe that giving is an honor. Lahat po ng ating mga binibigay sa The Rock City Church, kay Lord, marami po tayong natatransform na buhay, marami pong mga ministry na tutulungan. And if this is in your heart to support The Rock City Church, we have guest experience team on the side, so we'll give you the love offering envelope. Ayan, meron po. Kung wala pa po kayo, you can give through cashless, pwede pong cashless transactions. We have accounts that is flashing on the screen. Meron din po na pwede po later after pagkalabas po natin, pwede po nating ibigay. You can just raise your hand. Sige po, I'm giving you time. Sino pa po yung mga wala pa pong love offering envelope? Meron pong mag-distribute. And you just can write there, no po, kung saan po natin gustong ilagay ang ating mga love offerings. Amen? Sige po, I'm giving you time. Amen. Taas lang po natin ang ating kamay. We want to ensure everyone has their love offering envelope. Thank you, Lord. Sige po, let me pray for everyone. Father, we just want to thank you, Lord, that we know that you are a generous God. And I just pray, Lord, na makuha po namin ang puso mo, Panginoon, that we could bless more, give more, Lord, for the advancement of your kingdom. Lord, I pray, Lord, that you will give us, Lord, increase sa aming mga finances, Lord God, promotion sa mga trabaho. That if it's your will, Lord God, for us to have this, to steward our resources well, Panginoon, I pray, Lord, na mas makatulong pa po kami, Panginoon, para sa iyong kaharian. We give you glory and praise, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige pa, palakpakan natin si Lord. Amen. Marami pong nangyayari sa The Rock City Church. And if you want to be updated, let's watch The Rock News. Hey, The Rock fam! 2 months to go before the new year officially starts. But are you still ready for what God can do in the remaining months of this year? We are now in the month of November and I am still excited as God leads us to go beyond borders. Our most awaited Heart for the House will happen on November 19th. This is our annual sacrificial giving above and beyond our normal giving, where we get to support the vision of the Lord here at The Rock and impact the next generation. Let's continually believe our Jehovah Jireh, the God who provides for all our needs. There are many ways we could give. You can give through online or give in parts until the amount you prayed for is fulfilled. We are excited how God will do miracles as we raise the needed amount for our Heart for the House. On November 26th, we will celebrate Children's Sunday. On this day, we will celebrate the call of God on these young children and how they are such a gift in our church, community, and in our lives. We strongly believe in the next generation. Join us as we celebrate, pray, and contend for them. Women in Rise Conference is now a month away. Mark your calendars on December 8th and register now in our guest experience area for only 500 pesos. Surely, the Lord will do amazing things in your life, and we need the empowerment of the Holy Spirit.
If you are a woman and you need God's direction and anointing of God in your life, then this is for you. Secure your seat and register now. Lastly, if you want to be connected and updated on what's happening in the life of our church, you can visit our social media channels that are popping on your screen right now. Or you may visit www.therockcitychurch.com to know more about what we're doing here in our church. Once again, I am Crystal, and this is The Rock News. Amen! Ayan. Thank you po. No, marami po tayong aabangan sa month ng November. And here at The Rock po, we believe in the power of prayer. So if you have any prayer requests, prayer reports as well, pwede po tayong pumunta dito sa left side of the building, the cinema. Okay, and we want to pray for you. We have the best prayer team. Amen! Amen! And now po, sa ating mga first-timers, pwede pong itaas ang kamay. Our pastor wants to meet you just a little, 5 minutes of your time. Pwede po magstay po tayo dito on the left side. And lastly po, for our announcements, Heart for the House envelope. 2 weeks na lang po, Heart for the House na. So I want you to get your envelope. We encourage you to get your envelopes outside the cinema and secure na po natin ang ating pledge for our Heart for the House. Next up is our Hunger Night. It resumes this week. If you want more of God's presence, pumunta na po kayo sa The Rock Dau. At grabe po ang presensya ng Lord, no, na na-experience namin every Hunger Night. Talagang yung mga pupunta doon, gutom. Amen. Amen. So that's every Wednesday, 6:30 p.m. And last but not the least, okay? Women Arise Conference is happening. Kaya ako po, sige po lahat, pwede po bang itaas lahat ng mga kababaihan here in the house? Please, can you do some favor po sa akin? Pwede po bang mag-register na po tayo sa labas? Dahil po kailangan na po namin i-secure inyong mga conference kit. Okay? And gusto na namin makita yung mga pangalan nyo na nag-register doon. Pwede po ba? Okay, bago po tayo lumabas, mag-line up po tayo na doon lang po. We have the booth outside the cinema. Mag-register na po kayo for only 500 pesos. If wala pa po kayo right at this moment, it's okay. Pwede nyo naman pong bayaran, no, few days or what. But GCash accounts, meron din po kami. Sasabihin na lang po ng ating guest experience team. Please, please, pwede po maasahan yung mga kababaihan dito. Please don't you dare miss this. Alam niyo po, that's si Pastor Rachel. Pwede bang maghingi pa ako ng time? Si Pastor Rachel Sanchez is from Manila, River of God Galleria. She will bring her very own intercessors who will pray for each of you one by one. Alam niyo po, sabi pa po ni Pastora, Thursday night, they will stay here to pray and intercede. Oh, no, so talagang grabe yung gagawin ni Lord. Ganun po ang mga speakers natin, ganun sila ka-committed. Meron pa po tayo si Pastora Jezreel coming from Nueva Ecija. So please help me na punuin natin itong cinema. Pwede po ba yun? Alright, asahan ko pong mga pangalan ninyo sa registration. Yun lamang po. God bless you. We love you, The Rock family.